Morning mga kasenyors. Naghain ng pagpapawalang bisa o pagbabasura. Motion to quash si Buday dyan sa Quezon City RTC para doon sa kanyang kaso na matinding pagbabanta o grave threat. O ngayon kung yan ay pakikinggan ng korte, ay malamang baka nabigyan ng malita yung korte, dahil live po yung kanyang pagkakasabi ng pagbabanta sa tatlong tao, pinakauna dyan ang ating Pangulo, First Lady at dating Speaker, live po yun at on air, kaya kung yan ay ibasura, pagbigyan yung kanyang motion to quash ay katakataka. Baka nabigyan ng malita yung Quezon City RTC pag yan ay binasura, binakinggan yung kanyang paghiling ng pagbabasura, matindi po yan yung kanyang kasong yan, kaya yan po yung pinapakinggan ngayon sa hearing ng Senado, sa kanyang impeachment. Pero hindi po siya dumadalo, pang-labing-6 na araw na po, o pang-17 ngayon, pero hindi po siya dumalo kahit isang beses. Sa pang-17 araw ay wala pong Sara Duterte, wala pong Buday doon sa loob ng korte ng impeachment. Tandaan po ninyo, ang impeachment ay korte po yan. Once na yan po ay nag-convene at once na po yan ay nanumpa na bilang judge yung mga senador. Bawas na po ng senador, yung 24 ay nakakulong na si Jinggoy at saka si Marcolita, kaya 22 lang po yung pinag-uusapan dyan ngayon na magdidesisyon sa kanyang hearing dyan sa Senado sa impeachment, kaya itong Quezon City RTC, once na ibinasura po yung grave threat o matinding pagbabanta, ay katakataka na po yan, doon naman sa impeachment, mga kasenyors, ay malalaman natin ang kanilang pagdidesisyon sapagkat yan po ay political, once na marami kang kakampi, hindi pinagbabatayan dyan yung dami ng ebidensya. Yan po ay politika. Kung marami kang kakampi, ay mapawawalang sala ka, at kung ikaw naman ay na-convict, perpetual disqualification ang hatol dyan at pagkatanggal sa posisyon. Kaya matindi po yan, depende po sa dami ng kakampi ni Buday dyan sa Senate, pero kitang-kita po dyan yung mga kakampi ni Buday, pagka nagtanong ay misleading question doon sa witness, yung misleading question po, yung sumagot ka na lang ng yes or no, parang isinasuggest na nila yung gustong sagot na marinig sa'yo. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat.